Bismillahirrahmanirrahim. Ako nga pala si Dante Ali. ah, Taga Saripagwak. Pero ang bahay namin sa Cotabato City. Pero ang istorya sa akin, batang lansangan talaga. Lumaki ako kung saan na lugar. Lumaki ako na hindi ko nakilala. Yun ang mahirap siya magkwento kasi lumaki ako na hindi ko nakilala. Nanay ko, kapatid ko, magulang hindi ko nakilala. Nabuhay ako kung saan na lugar. Naranasan ko yung sabi nila na pagbag. Kinakain ko, pinupulot ko lang. Tulog ako walang banig. Kung saan ako abutan ng gabi, doon na ako matulog. Tapos, napunta ko dyan sa palengke ng Saripagwak. Saan ako dyan matulog? Sana kumakain dyan ng tao sa akin dyan, walang address. Yan na yung, sabi pa nga nila nandyan na yung bunag. Ibig sabihin ng buwang, pero hindi ako buwang. Sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, maligo lang ako kung magulan. Magkakain na ako, maghingi ako. Sa katagalan ng ginawa ko, sa mosque na ako tumitira. Lalo na kung Ramadan, magkakain talaga ako ng saktong pagkain doon. Marami akong makain. Pagkatapos, sa pag-alagala ko, inabutan ako ng gabi doon sa bahay ni kapatid ni Dr. Sulay. Madaling araw, gising ako, gutom na ako. May gumising pa na labandera doon. Inihiyan ko ng pagkain. Tapos binigyan ako. Maraming binibigay sa akin. Naisip ko, hindi na ako alis dito kasi kung pagkain man marami, hanggang sa katagalan, tumutulong ako doon sa labandera. Binubuhat ko yung mga lalabahan niya, magwalis-walis ako. Sa katagalan, ginatiwala nila ako. Ako na yung tagabukas ng gate. Hanggang sa may tiwala nila sa akin na may time, pero mahabang taon pa ito. May time na nagsabi sa akin yung kapatid ni Dr. Sulay mismo. Sabi niya sa akin, to, mabuti pa siguro magpasok ka ng Kapgo. Sabi ko, boss, ano yung Kapgo? Hindi ko manalaman ng ibig sabihin ng Kapgo noon. Nung tanong ko, may sahod ba yan, boss? Sabi niya, meron. Pero sabi niya, mahirap, may training. Sabi ko, boss, makakain din ng tao doon? Sabi niya, oo. Sabi ko, boss, kaya ko yun. Nakaya ko gani walang kain-kain. Yun pa kaya. Ayun, pinadala niya ako hanggang sa nakakapgo na ako. Dali muna, Dante. Balikan nga muna natin ang buhay mo. Ipakilala ko ng formal si Kaa Dante Ali. Siya ay isang buhay na bayani dito sa North Cotabato, Maguindanao. Buhay na bayani dahil mamaya maralaman nyo naman sa war stories niya, napakatindi niya. Ilang harassment, ilang atake, siya ang inasahan. Kapgo siya. Balikan nga natin yung family background mo, Dante. Ano bang nangyari sa family mo? Bakit hindi mo nakilala nanay at tatay mo? Yung maliit pa ako, Joseph. Yung nanay ko, hindi pa ako nagalakad. Namatay na yung tatay ko. Bali, iniwan ako ng nanay ko doon sa lolo ko. Tapos, yung lolo ko, namatay rin. Tapos yun ang dahilan na pag-alagalan ako. Nanay mo, nasaan napunta? Ang nanay ko, nag-abroad. Simula ngayon, abroad pa rin. Ganon. Oo. Tapos nakilala ko siya sa internet noon yung nanay ko. 2009, may anak na ako. Tapos yung kuya ko naman, nakilala ko 2017. Kuya ko yun. Nagkita kami doon sa plaza sa Cotabato. Nagwatak-watak kayo Opo, sir. na hindi naman sa pero iniwan talaga kayo ng nanay nyo. Ako lang talaga ang iniwan ng nanay ko, sir. Yung iba mong kapatid? Nandun sa kanya, pero meron pa kong isang kapatid na sabi lang niya na hindi ko pa rin nakita. Tapos siya, hindi na nakita kay binigay niya. Yun ang kaparehas ko.
Nung namatay ang lolo mo, ilang taon ka? Yun ang hindi ko na matandaan, sir, nung taon ako. Pero maliit ka pa. Oo, sir. Ganito na lang. Anong edad mo kaya? Hindi mo ma-fix eh. Nung nabuhay ka bilang batang lansangan. Estimate ko, sir, mga 9 siguro o mga 10. Kasi bata pa ako ang matandaan ko na doon na nagbibenta pa kami ng mga sulupin. Yung mga sa palengke ko, Jet. Mm. Kasi nabuhay din ako doon sa Glan, Jensan, sa Christian area talaga, Buliton. Tabato, matagal ako dyan sa plaza, sir. Diyan ako nakatulog sa plaza, sir. Ikwento mong buhay, gaano kahirap ng ganun na bata? Sobrang kahirap, sir. Kaya, minsan, hindi ko mapigilan ang sarili ko, sir. Hindi ko talaga mapigilan. Makakuha talaga ako. Sobrang kahirap, sir. Ang taong iwanan ng magbulang niya. Tapos wala ka pa makilalang kamag-anak mo. Kung saan-saan ka pa, buta ng gabi, doon ka lang. Wala ka tinutuluyan. Sobrang kahirap, sir. Ilang taon yun, Dante? Matagal ko naranasan yun, sir. Ilang taon? Mga estimate mo? Nung nagkabgo ko 2004, ilang taon ako doon kay Dr. Sulay. O, mga kwan siguro, sir, mga estimate ko, mga 1996 o So mga 6 na taon, ganon. mga ganun. Medyo malaki ka na nun. Kung nagsimula kang palaboy-laboy Oh, malaki na ako, sir. Malaki na ako. Okay. Mga tao na iba na nila lapitan kung saan ko, utos-utosan nila ako. Kaya ko na magtimpla ng kape, kaya ko na magigib ng tubig, sir. Yung maliliit na balde. Mm. Boss, ipapuno yun sa akin yung pambigyan na ako ng 10 o 5. Yung, boss, pakainin ako. Okay na sa akin yun, sir. Hindi para makaano yung tao ba na ikaw, ano ka dito, idol ka rito sa 40 IB at saka mga ibang IB Infantry Battalion na napagsilbihan mo. Pero ikaw kasi parang ang lalim talaga pala ng pinagdaanan mo bilang isang bata, no? O, sir. Grabe. Para makakain na ako, sir. Kasi noon, wala pa yung kasal na sa mga kumbensol, wala pa yan. Mm. Noon, pag may pandi na yung sasakyan, kasi noon, mga mabagal pa yung sasakyan, pag may pandi na yan, bata pa ako, abulin ko na kasi pilitin ko talaga magkamaginto ng abulin, pilitin ko makasakay doon. Kasi may pagkain doon. Ano yung panel? Ano yung? Yung lagay ko na pandi, yung sa sasakyan. Mm. Di ba yung sasakyan ng Muslim, pag may kinaskasal o may kwan siya, sa sasakyan nilagay ng parang plug-plug. Mm. Yun, pag makikita ko ng ganun, ibig sabihin, may kanduli. Mm. Naabol ko yun, sir. So kanduli ka na. Kanduli, doon ako magkain. Tapos yung mga prito na mga isda, ginabulsa ko, sir. Para kung saan ako abutan ng gabi, may makain ako. Pero mahirap talaga, sir. Sige nga, ikwento mo yung hirap mo. Yung hirap mo. Sobra kahirap. Matulog ka sa karsada. Kung doon ka abutan ng gabi, doon ka tulog sa karsada, sir. Gilid ng karsada, mga tindahan, may bangko dyan, dyan ako matulog. Walang bangko. Karton na lang. Walang malong. Walang banig. Walang katul. Lamok. Wala pang ligo. Kaya nasabi ko, yung pasalamat ako kay Allah na pumasok ako ng kasi ito talaga. Parang wala na akong silbi nun. Kasi kung tingnan ko, kaya ito, sir. Sinja ka lang sa pag makwento ko ito, makaya ka kasi hindi ko makaya yung kanya ba? Ikwento mo lang kasi dito maintindihan na isa kang bayani kasi and then dito lang maintindihan yung tapang mo rin talaga eh. Oh. Ang tapang-tapang mo eh. O, sir, yung tapang ko naman, sir, ginawa ko yun. Kasi kung sakaling mawala man ako, buti nga nakatulog ako. Maraming beses sacrifice ko yung buhay ko para sa mga kasama ko. Mga tropa. Minsan gani yung hindi pumuputok na mga walang kalaman pinapulot lang sa akin. Pulutin ko yan para wala lang mangyari sa kanila. Kung magsabog man sa akin, ako lang magkuhan. Sinacrifice ko talaga yung buhay ko, sir. Kaya ito yung magluwa ko talaga dito, yung naranasan ko na kung saan ako. Tapos yung nanay ko, may bahay. Yung nanay mo hindi ka rin binalikan.
Hindi mo pa na-meet ang nanay mo? Na-meet ko, sir, pero oras lang, sir. Hindi ko naman siya na-meet na mga gantong oras. Ito, sir, kahit anong katigas ng puso natin, pag emotional na mga hindi makaya yan. Kasi mahalaga talaga yung magulang. Mahalaga talaga. Ang masabi ko lang, napakasakit ang tao, walang magulang. Ito sa akin, alos lahat hindi ko na kilala. Sige, para sa mga bata na kuminsan umaabuso sa magulang, gaano kahirap yung walang magulang? Ito ang masasabi ko sa mga batang umaabuso sa magulang. Huwag kayong mag-abuso. Dahil sobrang kahirap. Mahirap talaga na wala kang magulang. Yung may nanay, may tatay, pasalamat pa yan. Sobrang pasalamat nyo sa Panginoon. May nanay, may tatay kayo. Ako, naubos ko na lahat. Hindi ko pa kilala yung, bago ko na nakilala yung nanay ko. Mga kapatid ko pa, hindi ko pa kilala. Pero siguro sila kilala nila ako. Bakit? Ewan ko lang kung totoo man ito. Sana magbago kayo. Hindi niyo ako matanggap dahil mahirap lang. Sana huwag naman ganun. Kung hindi kayo tinatamaan, okay lang. Pero kung tinamaan kayo, magbago kayo. Kasi lahat ng tao hindi na gusto maghirap. Ito lang. Dahil ano bang nangyari? Hindi ka ni-recognize hindi ka ng mga kapatid mo? Ano ba nangyari? Ano ba? Hindi, sir, kasi iba man yung apelido ko, sir. Ganun ba ang nangyari? Oo, sir. Sige, ikwento background. Hindi, ano ba nangyari? Ibang apelyido mo, paano? Ano ba nangyari? Yung iba kasi nahanap ko na yung mga napaghanap ko sa kapatid ko at saka yung nanay ko. Dahan-dahan ko na malalaman yung magulang ko. Pero matanda na ako pag alam ko sa kanila. Ang apelido ko pala, sir, ang apelido ng tatay ko is Buisan. Pero hindi nila ako nanap kasi akala napatay na ako kasi yung apelido ko, Ali man ang apelido ko. Akala nila patay ka na. Oo, kaya wala na silang kwan sa akin. Hanggang ngayon, akala nila patay ka o Ngayon, alam na nila na buhay ka nga? alam na nila buhay ko kasi nakita na nila ako. Tapos, pasalamat din ako lahat ng nakakilala sa akin doon na nagyakap sa akin. Salamat kay kala hindi ka namin nanap kasi kala namin patay ka na kasi iba man ang apelido ko siya. Di ba yung apelido ng tatay ko? Yung pala ang nangyari sa'yo. Oo, sir. Kaya nawala na ako, sir. Yun ang nangyari sa akin. Kaya palabi-labi na lang ako. Ganun ba? Oo, sir. Pero yun yung parang hindi, binabalikan kasi ikaw yung una kong ma-interview na ganyan katindi ng dinaanan ba yung walang malong, walang liguan, Wala, sir. di anong buhay mo? Para kang Kaya tawag ng mga tao sa akin doon sa Saripagwag, bunag. Ibig sabihin ng bunag sa buwang daw. Kasi walang ligo-ligo. Paano kung magpalit ng damit? Wala man akong ipalit. Pero sabi ko sa kanya, ako bunag. Ang ginawa ko lang doon, nagpaggutumin ako, maghingi lang ako ng mga pagkain. Minsan, hindi rin ako bigyan, pero okay lang. Boss, magutom na ako masyado, namumulot na ako ng pagkain, sir. Anong klase ng pagkain na pinupulot mo? Yung nandiyan, yung tinatapon ko, sir, yung sa basurahan, nakakain ko yan, sir. Magkain mo talaga yan, sir, pag gutom ka na. Kahit ganon ba, pag gutom ka na, Magkain mo talaga, sir. Magkain mo talaga, ipabag mo lang, ganyan, no? Kung maraming dumi, yun ang tinatawag na pagpag. pabag, sir. Yun. Kaya, minsan, pag maalala ko, makaiyak ako. Kahit nasarap ako ng anak ko, bigla akong makaiyak. Pag kuhan ko talaga yan. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko, sir. Bigla lang, kahit
Kahit nagkakuan pa, basta bigla ko lang maalala, bigla lang lumuban yung luha ko. Hindi na, kung mapigilan. Mas sakit talaga siya. Walang magulang. Hindi mo pa napatawad mo na ba ang nanay mo? Sir, kung nakikita ng nanay ko to, ang nanay ko sa abroad, kung nakikita mo to, nanay, kahit pinabayaan mo ko, mahal pa rin kita. Wala akong sama ng loob sa'yo. Dahil wala akong karapatan tanim ng sama ng loob sa'yo. Salamat pa rin sa'yo, nanay. Kahit iniwanan mo ko, binabayaan mo ko, salamat pa rin sa'yo. At sana ibigyan ka pa rin ng Panginoon ng malakas ng pangangatawan. Pero makita mo ito, ang pagluha ko na ito kasi hindi ko lang mapigilan yung naranasan ko talaga. Sobrang kahirap. Mahirap talaga na walang magulang. Wala kang matuluyan. Buti kung walang magulang ka lang pero may matuluyan ka, okay pa yun. Yun ang pinakamahirap. Yung walang matuluyan. Yung Walang matuluyan, sir. walang matulugan, wala lahat. Oo, sir. Na lahat ng trabaho dinaanan ko na. Mag-rebor, ano pa. Anong mga trabahong pinasukan mo nung bata ka? Kahit ano-ano lang. Oo. Mangunguli ng isda. Doon ako sa Buliton, sir. Nangunguli kami ng bangus. Sumasama ko sa kuwan. Hindi ko pa masyado makakaya magano. Pero ako na yung taga-dala-dala ng kuwan, baldi. Tapos nangunguli kami ng similyan ng bangus. Tapos kung saan-saan ako magkasama sa mga tao. Basta hindi lang masamang tao. Kasi sa isip ko, pag masamaan ko yung masamang tao pa, lalo kung hindi makilala yung magulang ko. So, hindi ka nagdesisyon na maging masama? Hindi, sir. Bakit? Kasi iniingi ko sa Panginoon bago man ako mamatay. Mapagsilbihan ko lang yung nanay ko kahit pinabayaan niya ako. Kasi paramdam ko sa nanay ko na kailanman hindi ako gumanti na pinabayaan niya. Iparamdam ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. Yan ang sa akin, sir. Kaya, alam ng Diyos yan. Ako siya nagsasala ko pero hindi ko na pinapakita. Kasi pwede kang maging masama eh. Na, di ba, doon sa lugar nyo, hindi Oo. naman sa ano, pero SPMS Max. Oo, sir. Pwede kang maging, ano kaagad doon? Oo, sir. Pwede kang mag-armado, lahat na. Pwede lahat. Pwede lahat, sir. Pero ako kahit kailan, hindi talaga ako. Minsan nga mapaginalaan pa ako, nag-drugs daw ako kasi yung mukha ko eh. Pero palagi ko masasabi sa kanila, kahit siguro 1 milyon ako drug test, maribang kung lukuin ako, hindi ako gumagamit, hindi ako ma-positive. Kasi bakit? Kailanman hindi ko gagawin yan. Kasi kung mabuwang pa ako, paano ko na makilala yung mga magulang ko, kamag-anak ko. Kaya, yan na yun ang kuhan ko talaga, sir. Pasalamat ko rin kay Allah na kahit papano man, walang nag-kuhan sa akin, nagturo na ganito ang gawin ko. Hindi ako napunta sa masama. Kaya nga. Kaya nga. Yan ang, Pero ang pasalamat ka, may kumupkup sa'yo. Oo, Sige nga, ikwento mo nga gaano kabuti si Dr. Dr. Sulay. oo. Ikwento mo gaano siya kabuti. Ngayon, kung nakikita nito lahat ng pamilya Sulay dyan, na kumukup sa akin, lahat kayo, ang masasabi ko lang, sobrang babait ninyo. Ang Sulay sir, wala akong masabi. Basta magsabi ka lang sa kanilang totoo, tutulungan kanila. Ayaw lang yung mga sinungaling yan. Ayaw nila yan. Kung maging ikaw automatic, baka kung naging sir, kasi alam nila na hindi talaga ako magsabi na hindi totoo, prank kayo sa akin. Halimbawa, pag sabi ko na kasi wala man akong malapitan, wala akong bigas, kaya maliit pa man ang sahod ng ka. Pag maubusan ako ng bigas, yan ang unahin natin sa maubusan ako ng bigas, doon ako humingi sa kanila. Magka-problema ako, doon din ako humingi. Kahit may asawa na ako, kasi sila yung kumukup sa akin. Parang tunay ko na silang pamilya. Doon ko naramdaman sa kanila, sir, na may mga magulang pa rin, may magulang pa rin ako. Hindi, paano ka napunta sa kanila? Yung sabi ko nga, sir, na inabutan ako ng gabi matagal, ilang araw pa ako tulog-tulog doon sa labas ng bahay nila. Tapos, Yung may gutom na ako ng madaling araw, gumising ako. Gising pa man yung katulong, may katulong sila doon, gising pa. Mga alas 10 yun, gising pa. Bali, iningihan ko ng pagkain. Iba ako, pag magutom ako, maghingi ako talaga. Sabi ko, ma'am. Pero sa kwan yun, sa Muslim, bay. Bay ang tawag ko doon. Tagalog, bay. Sabi ko, ma'am, pwede makahingi ng pagkain, gutom na ako. Bumigay siya, kasi bata pa man ako doon. Tapos binigyan niya ako, sir, maraming kanin at marami rin ulam.
Naggrabe na yung saya ko doon, sir. Nabusog ako doon, sir. Ang payat-payat ko noon, sir. Kasi makakain na ako kung may kanduli. Yun lang, makakain ako ng masarap pag may kanduli. Kung may kanduli, talagang, sige, explain mo nga ano ba ibig sabihin ng kanduli sa mga hindi nakakaalam. Ano ba yung kanduli? Oo. Ang ibig sabihin ng kanduli, halimbawa, may kasal o may namatayan, tapos 7 days. Mm. Yan. Kahit hindi ko kilala, makipaghalo ako doon. Kahit hindi ko kilala, makipaghalo ako. Talagang pakapalan na rin ng mukha, ganon. Oo, sir. Kasi gusto mo lang mag-survive din. Oo, sir. Basta, kasi noon, sir, mga kwan noon, di pa man tulad noon, basta noon na kanduli, kahit hindi ka kilala, wala nang kwan, malapit ka nung pakainin ka talaga. Kainin ka talaga. Oo, hindi tulad ngayon, may pinagbago na konti. Pag wala kang binigay sa'yo na kwan, huwag kang magpunta doon kasi mapaya ka lang, hindi ka nila pakainin. Yan ang pinagkaiba. Noon, maganda noon, kahit hindi ka kilala, pakainin ka. Grabe, no? Grabe yung dinaanan mo. Pero nakita mo na pinili mo hindi maging masama at na-rescue ka ng mabuting pamilya. Yes, sir. Pamilya Sulay. Sige nga. Kasi napakagandang nangyari sa buhay mo yun. Kasi kung hindi ka na-rescue, wala. Ano kaya naging buhay mo? Di ba? Yun yung hindi natin maipinta, di ba? Oo, sir. So, hindi, ang ano ko kasi, yung nga sabi ko sa'yo, ang daling maging masama Oo, sir. sa area na yan. Napakadali, sir. Sige nga, gaano kadali pwedeng maging masama dyan sa area na yan. O, halimbawa, kung gusto mong maging masama, sumama ka sa mga masasamang tao. Pero ako, pag may mapansin ako na halimbawa masama yung ugali niya, tulad ng nag-drugs o magnanakaw, hindi ko sinasamahan yan. Kaya ang kinakaibigan ko lang, simula nakapasok ko ng Kapgo, puro mga sundalo lang kaibigan ko. Kaya kilala ko sa buong sundalo sa nasa sa Mindanao. Ako na yung alos lahat ng IB, kilala ko eh. Kasi ang una pa dyan, sir, ang pagkakilala sa akin, ako yung barbero nila. Ganun ba? Oh, Barbero ka pala. yes, sir. Buong kwan yan, sir. Akong kwan. Dati pa ako barbero ng 6 First Brigade. Galing. Galing ah. Oh. So, kaya ka nakilala lahat. Oh, kilala ko ng buong sundalo. Barbero ako eh. Yung ginugupitan ko noon, hindi rin mga basta-basta. Kaya yung si Division Commanders, yung mga Brigade Commander, sir. Si Sir Mamon. Ang hirap kasi, Sa First Brigade. ang hirap kasi maghanap ng barbero rin kuminsan. Gusto mong, gusto mo rin secure ka di ba? Oh, yes, sir. Tapos, yung mga bagong sundalo na masahin palit-palit yung mga IB. So, hindi na ako makabaan manggupit sa kanila kasi na-try ko na manggugupit din sa mga matataas na mga rangko. Sige, sandali nga. So, paano ka nakapasok mag-Kapgo? Di ba, ilang taon ka dyan sa pamilya na kumukop sa'yo? Sulay. Anong spelling ng Sulay? Sulay. Basta pamilya Sulay. Oh, pamilya Sulay. SU, Sulay. Tapos L, I, K. So, sige nga. So, paano ka nag-Kapgo? Yun ang kapatid ni Sulay, Dr. Sulay na yan, sir. Kinausap niya ako. Pero patay na yun, sir. Matanda na. Kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, to. Kasi, masaan man nila. Malinis ako. Magaling, masipag din ako, sir. Nawa siya sa akin na to. Mabuti pa siguro magpasok ka ng Kapgo. Tapos yung Kapgo na, hindi ko alam yan. Ang unang tinanong ko sa kanya, sir, yung Kapgo, may sahod ba yan? Sabi niya, meron. Kung magkano, boss? Sabi niya, 1.8. Sabi ko naman, sagot ko kagad doon kasi sa isip ko, makasuot na ako ng mga damit na magaganda kasi 1.8 eh. 1.8. Oh. Sabi ko, boss, pasok ako. Oh, sabi niya, pero may training yan. Sabi ko, sige lang, boss. Magkakain ng tao doon. Sabi niya, kaya ko gani, boss, walang training, walang kain. Training pa kaya? Oh, yun. Sinubukan niya. Sa awa ng Panginoon, sir. Hindi talaga ako mag-quit. Kahit siguro 1 taon pa yung training, kayanin ko pa rin kasi hindi talaga ako mag-quit. Kaya pagkakataon ko na yun sa isip ko ba? May pagkain pa. Oh, may pagkain. Libre pagkain. Oh, libreng pagkain. Tapos, masaya kaya may mga kasama ka rin. Kaya, yung training, kinaya ko talaga. Parang laro lang gani sa akin yun, sir. Wala, kumpara sa pinagdaanan mo, mani-mani lang ang training. Oh, sa pinagdaanan ko, sir, yung emotional ko sa pinagdaanan ko, sa training ko, parang ganito lang, sir, yung training ko. Kiramdam ko. Totoo lang. Oh, parang ganun lang. Totoo lang. Yung dinaanan mo na palaboy-laboy ka ng ilang taon, walang maliguan, walang makain. Walang makain.
Oo. Tulog ka na kahit nagaulan, walang banig, walang malong. Grabe kahirap yan. Yung sa training, may malong pa, may binibigyan ka pa doon ng kwan. May issue noon na mag-training, may kumot pa. Ang lalaki pa naman ng lamok dyan sa area. Saan ka pag-alagala nun? Sharif Agwak lang. Maraming lugar siya. Sa Ripagwak, Tabato City. Cotabato. Oo. Sa Saglan. Grabe Oo. ang naging buhay. Matagal ako sa Christian area. Kaya, Matagal ka rin sa Christian area. dyan. Matagal ako dyan. Kasi akala ng mga tao doon sa Ripagwak, palagi man ako nakapasok doon sa detachment sa palengke. Nangugupit ako. Akala nila ilunggo ako. Ano, no? Akala nila ilunggo ako. Akala nila hindi ako Muslim. Mm. Ganon. So, pero hindi nila, kasi ang ano nila, medyo kuwan din. Alam din nila na, ano ka, na, Alam nila na kabgot ako, pero nagtubil ako. Sabi niya, Muslim ka ba siya? Kala namin ilunggo ka. Yun ang so, kaya nila ilunggo ko ba? Christian. so marunong ka mag-Ilonggo. Marunong sir. Nung nakapasok ka na ng Kapgo, anong kaligayahan mo? Ito, napakagandang kaligayahan ko sa Kabgo sir kasi tumatanggap ako ng buwan-buwan na may sahod. Boss, yun, nakasuot na ako ng damit na maganda. Hindi na tulad ng suot ko dati na sobra kabaho. Lagling-ligo. Ngayon, Grabe. O sige, ang next episode ni Dante Ali, Dante Ali, ito na yung mga wagwagan niya, mga gera niya. yes sir.